sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus sa tangwika, "Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan po sa isang simbahan, ako ay nagmisa. Magulo, maraming mga bata. Magulo at maingay ang mga bata. Ako po bilang pari, naintindihan ko kapag ang mga bata ang nag-iingay. Dahil normal po sa mga bata ang manggulo, normal po sa mga bata ang mag-ingay. Hindi po ako nagagalit kapag ang mga bata ang nag-iingay. Kaya po pagkatapos ng misa, may nakatatanda lumapit sa akin at ang sabi, "Father, sa susunod na magmimisa kayo, pagsabihan niyo naman ang mga bata. Ang iingay, ang gulo-gulo, hindi ako makapagdasal." Marami po sa atin ganoon ang iniisip. Ang mga bata ay panggulo. Matagal na tayo sa simbahan, tumanda na tayo sa simbahan, naglilingkod tayo sa simbahan, linggo-linggo tayong nagsisimba. Ang nakakalungkot po, parang nabili na natin ang susi ng simbahan. O di kaya naman, nabili na natin ang langit. Bakit nating ipinagkakait sa iba, lalong-lalo na sa mga bata, ang pagsisimba? Hindi ba dapat matutuwa tayo na napupuno ang simbahan ng mga bata? Ito po ang problema ni Propeta Jonas at ni Marta. Hindi nila nakita ang malaking biyayang nasa harap nila, ang maging pamamaraan sila ng Diyos ng kanyang pagpapala, ng kanyang pagbabasbas, ng pagpapamalas ng Diyos, ng kanyang dakilang pagmamahal at pagpapatawad. Si Jonas po ay tumakas, papunta ng Tarshish. Kahapon narinig natin, ayaw niyang pumunta ng Ninive dahil naniniwala siya sa kabutihang loob ng Diyos. Gusto niya, lipulin na lang ang mga tao sa Ninive, parusahan na lang ng Diyos. Kaya gusto niyang wag na lang pumunta ng Ninive kasi alam niyang mabait
at mapagpatawad ang Diyos. Sa atin namang mabuting balita, narinig natin ang kwento ng pagbisita ni Jesus sa kanyang mga malalapit na kaibigan, sa magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Kagaya po tayo minsan ni Marta, aligaga sa maraming bagay, marami tayong ginagawa, pero nakakalimutan natin ano ba ang mas mahalaga. Noong unang panahon po, madalas nating pinag-aaway ang contemplation, ang pagdarasal sa action or works of charity at service. Si Marta, yung nire-represent ni Marta ang works of charity, ang paglilingkod. Samantalang si Maria naman, nire-represent ang pagdarasal, ang contemplation, ang prayer. Pero ngayon po ipinapaalaala sa atin ni Jesus na wala namang masama kung aligaga ka. Wala namang masama kung marami kang ginagawa. Huwag mo lang kalilimutang magdasal. Huwag mo lang kalilimutan na isabuhay ang mga ipinagdarasal mo. Yun pong nakakalungkot sa atin. Araw-araw tayong andito sa loob ng simbahan, nagdidibusyon tayo sa kung sino-sinong santo, nagdarasal tayo ng Santo Rosario. Pero ang nakakalungkot, nagiging mapanghusga na tayo sa kapwa. Masyado na nating itinataas ang ating sarili. Busy ako kay Lord. Ang dami kong ginagawa sa Diyos. Pero hindi na tayo nakakapagdasal. Hindi na natin nai-internalize na isa sa buhay ang paanyaya ng Diyos. Kaya po sa banal na misang ito, ang hamon sa atin ni Jesus, piliin natin ano ang mas mahalaga. At ano po ang mas mahalaga? Ang makita ang kabutihang loob ng Diyos, ang makita ang kamay ng Diyos sa ating kapwa. At huwag sana nating ipagkait ang biyayang ito sa iba. Huwag sanang maging dahilan ng pagiging busy natin ang marami nating ginagawa sa paglilingkod, sa kapwa, sa pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Huwag nating ipagdamot, ipagkait ang biyayang ibinigay lang din sa atin ng Diyos. Amen.